COVID Watch Weekend. Review ng mga nagaganap sa nakaraang linggo sa ating laban kontra COVID-19. Pagkilala sa mga frontliners, talakayan sa iba't ibang issue kaugnay ng pandemya at pagtunghay sa sinasabi ng Biblia sa nararanasan nating krisis. COVID Watch Weekend. Magandang araw para sa isa na namang edisyon ng COVID Watch Weekend. Ito po si Heidi Bernardo Sampang. Sa ating balitang COVID Watch, ang pagdating ng may 6 na milyong doses ng anti-COVID-19 vaccine sa bansa. Gayon din ang babala at paalala ng DOH patungkol sa mga cloth mask at ang planong paglulunsad ng digital vaccination card. Maririnig din natin ang Frontliner of the Week na ipakikilala ni Joy Kawayan Combatier. Ang special report ni Mari Boyles Aragona tungkol naman sa tamang pagsuri sa impormasyon bago ito ibahagi sa kongregasyon ng ating mga local churches. At mula naman kay FEBC Philippines President Dan Andrew Cura, ang kanyang pagbubulay tungkol sa paggawa ng kabutihan sa lahat ng panahon ng pandemya. COVID-19 Watch. Kabuo ang 6 na milyong doses ng bakuna laban sa COVID-19 ang dumating sa bansa sa nakalipas na linggo. Sa ulat ni National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer, Secretary Carlito Galvez Jr. kasama sa shipment ng mga bakuna ang 4 na milyong doses ng CoronaVac, 1 milyong doses ng Sinopharm, nasa 400,000 hanggang 500,000 na doses ng Moderna. May dumating din na kalahating milyong doses ng AstraZeneca. Miyerkules ng gabi nang dumating naman ang karagdagang 365,040 doses ng Pfizer vaccine na binili ng bansa mula sa US. 313,560 doses nito ang dineliver sa NAIA habang 51,480 doses ng Pfizer vaccine ang dumating sa Cebu. Sa nakalipas na 2 linggo, sinabi ni Galvez na kabuo ang 8.7 million vaccine doses ang natanggap ng bansa. Mula Pebrero, 42.5 million COVID-19 vaccines ang dumating sa Pilipinas. 23.7 million dito ang binili ng national government, 2.9 million ang binili ng local governments at private sector, at 15.9 million ay pawang donasyon. Samantala, higit 12.5 million katao naman na ang fully vaccinated na Pinoy laban sa COVID-19. 50 hanggang 70% ang target na mabakunahan hanggang katapusan ng taon para makamit ang population protection. Inirekomenda ng Department of Health ang paggamit ng surgical face mask sa mga lugar na may pagtaas na mga kaso ng COVID-19 sa halip na cloth mask lamang. Ito'y ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, sang-ayon sa rekomendasyon ng World Health Organization dahil sa dumaraming kaso ng COVID-19 at mga bagong variant. Bagamat ito ang rekomendasyon ng WHO, ay patuloy naman anyang pinag-aaralan ito ng mga lokal na eksperto sa bansa. Giit ni Yusek Vergere na ang mga medical grade mask ay makapagbibigay ng proteksyon dahil nakadisenyo ito na salain ang virus. Sa huli, nilinaw ng DOH na hindi nito sinasabi na walang kakayahang magbigay proteksyon ang paggamit ng mga cloth mask. Malapit nang gumana ang digital COVID-19 vaccination cards. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, inaasahang sa loob ng ilang linggo ay magiging operational na ang ating portal and mobile app na mag-i-issue ng vaccination certificates. Pagtitiyak ni Roque, hindi na aabuti ng Setyembre at magagamit na ang VaxCert-PH. Ang VaxCert-PH ang platform na dinedevelop ng Department of Information and Communications Technology para issue ng digitally signed COVID-19 vaccine certificates para sa fully vaccinated na mga Filipino citizen. Dagdag ni Roque, ang VaxCert-PH ay interoperable sa internationally recognized travel apps kagaya ng IATA Travel Pass, AOK Pass at AirAsia. Bilang paghahanda sa paglulunsad nito, inaayos na anya ngayon ng mga local government units ang mga mali-maling tala ng mga vaccinees at nagsasanay na rin ang mga ito kung paano gagabayan ang taong bayan para maka-avail ng certificates. Sa ngayon, kinikilala naman ng WHO member countries
ang COVID-19 vaccination yellow cards na ini-issue ng Bureau of Quarantine. Ngunit may paghimok na ang member states para sa agarang pag-comply ng Pilipinas sa bagong standard ng digital documentation. Ang ating frontliner of the week ay si Zarina Canlas, ang founder ng Everglow Project at isa ring online volunteer teacher sa Verlani Foundation Philippines. Para ipakilala siya, narito si Joy Kawayan Combatier. Sa kasagsagan ng pandemya, isang pamilya ng mga educator ang humarap sa hamon upang matulungan ang mga batang katutubo sa kanilang komunidad, partikular ang tribong Dumagat sa Cayumbay, Rizal. Sa kagustuhang magkaroon ng impact sa komunidad, sinimula ng pamilya Canlas ang Everglow Project na may layuning maturuan ang mga batang Dumagat na makapagbasa. Ikinuwento ni Teacher Zarina Canlas, ang ating frontliner of the week, kung ano ang kanilang ginagawa at kung paano sila nagsimula sa gawaing ito. Ang Everglow Project, nakafocus po kami sa pagtuturo sa mga batang hindi marunong magbasa. Nakita namin yung problem ng according to surveys, sa mga researchers na mababa yung percentage ng reading comprehension ng mga bata sa Pilipinas. Dahil maraming nakaka-graduate o nakaka-level up na hindi mga marunong magbasa. So Everglow Project, doon kami nag-focus sa reading, and yung motto nga namin yung libre turo basa. Yung buong family namin, we're all educators. Parang pagod na kasi kami, nalulungkot kami sa mga negative na balita, sa mga negative na nangyayari sa atin, diba, sa mundo. So niisipan namin na family, kasi lagi kami nag-uusap-usap, ano yung pwede natin maiambag na pagbabago bilang isang pamilya. So doon talaga nabuo yung Everglow Project na let's go out and let's help naman yung mga tao na nangangailangan. Nagsimula ang kanilang programa sa Dumagat Tribe noong October 24, 2020. Maraming hinaharap na challenges at adjustment, lalo na ngayong maraming restriction, ngunit buo ang loob ng pamilya Canlas na ipagpatuloy ang misyong alam nila ay mula sa Panginoon. Number one na nakita ng challenges is dahil limited yung actions, iba yung resources. Mostly po yung mga needs namin is from online. So, dinideliver sa bahay. And then, since kailangan din natin sumunod sa health standards ng government, yung students namin, we selected 10 students lang and then 5 per session. Yun yung mga isa sa mga challenges. At the same time, as workers, yung mga challenges din namin is yung pag magla-lockdown, biglang makakancel nung session namin, bawal pumasok sa Tanay, and then yung mga restrictions. So, yun, in 7 months, yun yung mga challenges na kinaharap po namin. Actually, yung pinaka-adjustment namin, supposedly, the project timeline is only 3 months. Pero since nakita namin yung talagang urges ng needs ng mga batang ito, we decided to extend the program hanggang 7 months. Yun po yung mga ginawa namin para talaga maging effective yung project. Ikinuwento ni Teacher Zarina kung ano ang naging impact ng nasabing proyekto sa mga batang kanilang tinuturuan, maging sa iba pang mga guro. Kwento ko lang po, no, meron kasi kaming isang bata na napakaganda ng kwento niya. 2 beses na siya bumabalik sa kinder kasi nga hindi siya marunong. Hindi siya natututo. Parang lahat na lang ng tao, sinusukuan na siya. Tapos, dapat last school year, babagsak ulit siya, babalik siya sa kinder. Pero nagulat yung teacher niya na bigla siya nakapagpansig. Sabi ng teacher, saan ka natuto? Sino nagturo sa'yo? Kunento ng bata yung about sa Everglow Project. After noon, si teacher, pumunta siya mismo dun sa venue namin. Dun kinausap niya kami. Sinabi niya yung patotoo na to. Lahat na daw sila nagulat kasi yung batang to parang hindi na nila ini-expect na talagang hindi niya aalis sa kinder. Bigla daw nakapagpansig, nakapagsulat at sumusunod na daw sa teacher sa mga instructions. And that moment po, yung teacher na yon, nagsabi siya na gusto niya mag-join sa Everglow Project. Yung teacher mismo lumapit sa amin and then nakibahagi siya sa gawain. Share ko lang din isa pang kwento namin. Yung batang yon, 11 years old na siya. Actually, hindi siya ganun pumapasok sa school kasi nahihiya siya pag pinagbabasa na sila ng teacher. Ito din, sinabi din sa amin ng mga kapitbahay, ng mga kaibigan na
Si Tommy po, tuwan-tuwa daw po yung teacher niya kasi nakakabasa na at saka hindi na siya mabagal magbasa, mabilis na siya magbasa. So yun siguro yung positive things na binala sa amin ng pandemic, na nag-reach out kami at the same time. Meron kaming soul na na-save, na nawawalan na ng pag-aaral sa pag-aaral. Sabi nga po sir sa nabasa ko, kung hindi natin mamahalin ang mga kabataan na siyang pag-asa ng kinabukasan, sino pang magmamahal sa kanila? Di ba po? Dapat mahalin natin sila kasi sila yung mga future generation na marami pang pwedeng gawin dito sa mundo. Hindi lamang ang mga bata ang natutulungan ni na Teacher Zarina, maging ang mga magulang ng mga batang kanilang tinuturuan ay natututo ng mga ibang approach sa pagtuturo sa kanilang mga anak. Actually, ako mismo, gumawa ako ng curriculum regarding dun sa project, and then worksheet, and then every after ng session is nagpumupunta kami sa mga bahay-bahay ng mga bata and nagbibigay ako ng feedback sa parents. At the same time, sinasabi ko po sa kanila na binibigyan ko sila ng mga idea techniques paano nila i-handle yung bata kapag weekdays. Yung mga possible mabilis gawin sa loob ng bahay. Kasi ang dating sa mga parents, lalo na sa mga ganong set-up mga family, iniisip nila na hindi nila kaya kasi nga mahirap gawin. Kinakausap sila na merong possible and easiest approach para matutuan yung bata. Actually, positive din naman yung feedback nila kasi hindi na sila basta nagagalit sa bata na pag hindi makuha yung tinuturo nila. Tapos, mas hindi nga lang nagpo-focus sa pen and paper approach, parang naglalaro lang sila pero may natutunan nga yung bata, no? Sabi nga tamang atensyon sa isang bata, maa-unleash mo yung highest potential niya kahit nasa marginalized society siya. So yung mga ganong encouragement, na-unleash din natin yung highest potential ng isang magulang. Sa huli, may iniwang lesson ng ating teacher frontliner na dapat pag-isipan ng bawat isa. Nakita namin na sa pandemic na napakabilis pala talaga ng buhay natin sa mundo. Sabi nga, para tayo isang hammer, diba? So we realize na kapag may naisip kang isang bagay na may good impact, gawin mo na agad to. Huwag ka nang mag-hesitate. So yun yung talaga pinaka-lesson din. And then, may magagawa tayo. Laging may magagawa tayo para sa pagbabago. Kaibigan, kung ikaw ay naghahangad ng pagbabago, simulan mo ito sa sarili mo. Kung may naisip na magandang bagay, huwag ipagpaliban, agad na aksyonan. Para sa COVID Watch Weekend, ako po si Joy Kawayan Combatier. Maraming salamat, Joy, and thank you rin kay Teacher Zarina. Samantala, patuloy po kaming tumatanggap ng inyong pinansyal na suporta para sa FEBC Philippines. Bisitahin lamang ang webpage na donatenow.febc.ph o kaya ay tumawag sa 0947-333-5605 para sa detalye. Maaari na rin pong magpadala ng inyong donasyon para sa FEBC sa pamamagitan ng GCash. Sa pagpapatuloy ng COVID Watch Weekend, bumaling tayo sa ating mga iglesia at aralin ng ilang mga panuntunan mula sa webinar ng Kapetheo na pagsusuri ng impormasyon bago ibahagi sa kongregasyon. Narito ang special report ni Mari Boyles Aragona. Kasabay ng pagkalat ng mga virus na nagdulot ng pandemya ay patuloy rin ang pagkalat at paglakas ng tinatawag nating infodemic, ang pagkalat ng mga maling impormasyon na nagdudulot lamang ng dagdag na takot sa tao. Hindi nakaiwas ang mga simbahan at komunidad ng mga mananampalataya sa problemang ito. Paano natin mahahadlangan ang pagkalat ng misinformation? Iyan ang tinalakay ni Dr. Christopher Sabanal, isang propesor mula sa Asian Theological Seminary. Narito ang kanyang mga ibinahagi. Sa pagharap natin sa kumakalat na COVID-19, we cannot afford to be credulous consumers and distributors of unexamined information. Kinakailangan nating
matuto na mag-fact check and all. May pangangailangan to widen the discourse, no? Itong public discourse na gusto nating gawin. Meron din tayong nabalitaang ayaw sa bakuna dahil sa sinasabing conspiracy theory, no? Halimbawa, sa ilang evangelical community na may bali-balita ang kinakatakutan o iniiwasan ang bakuna dahil naiugnay ito sa Antichrist o kaya sa Mark of the Beast. Ang Mark of the Beast ay makikita sa aklat ng Revelation sa Biblia. Mauunawaan natin ang paniniwalang ito. Mahalaga kasi yung paniniwala na babalik na si Kristo. Maaring maraming Kristiyano ang umaasa na bumalik na si Kristo sa lalong madaling panahon dahil siguro sa hirap ng buhay at sa kawalan ng pag-asa dito sa mundo. Kaya lang, kinakailangan nating itanong siyempre kung legitimate itong mga ugnayan na ginagawa. Kaya ang simpleng tanong na pwede nating i-raise kaagad sa mga ganitong claims ay papaano natin lubos malaman at matyak kung mapagkatiwalaan itong interpretasyong ito gamit mismo ang Biblia. We have to be proactive in terms of learning and doing fact-checking skills. No? Kinakailangan natin yan hindi lang sa mga balita, kundi sa Biblia mismo na madaling gamitin at madaling ikalat. Can you imagine yung danger kapag may misappropriation and misuse sa Bible mismo? Manganganib hindi lang yung sarili natin, kundi yung mga nakikinig. Sa madaling salita, ang maingat na pag-iisip at wastong pangangatwiran ay hindi madali. Mas madaling mangatwiran dahil sabi ng Biblia na hindi tinatanong kung sabi nga ba talaga ng Biblia. Madali rin na mangatwiran dahil sabi ni pastor, no? O sabi ni profesor, o sabi ni doktor. Ang kailangan ng ating komunidad ay ang pagbuo ng mausisa at mapanuring kaisipan. Ito yung nurturing communities of critical thinkers. No? Una, gusto kong i-emphasize dito yung 4 na key terms. No? Tapat. Ang tamang pangangatwiran ay tapat sa paghahanap ng totoong impormasyon na hindi malagay sa alanganin ang ating kapwa. Kasama na rin ang tapat na pag-usisa at pagsusuri sa ating kinagisnan, yung kinagisnang paniniwala natin at tradisyon. Ang pangalawang key term gusto kong i-share dito ay yung tarong. Sa Cebuano, tarong ay medyo malapit-lapit din actually sa idea ng makatarungan, no, sa Tagalog. Ito yung tamang pangangatwiran. Ang tamang pangangatwiran ay may kinalaman din sa akmang kilos. No? Bukod sa maingat na pagsusuri sa informasyon, meron tayong pang-araw-araw na tungkulin bilang Kristiyano, bilang tao, na gawin ang makatarungang action sa kapwa natin. Halimbawa, maaaring hindi mo kailangan ng bakuna, which is doubtful, pero dapat itanong natin, makatarungan bang ipagkait ito at hindi gawing available sa kapwa natin na nangangailangan. Pangatlo, magandang i-emphasize dito yung tibay ng loob bilang Pilipino. Ito yung tapang na gawin ang tapat na pangangatwiran at gawin ang mga kilos na makatarungan. Tapang sa kabila ng samut-saring balakid at banta sa buhay. Maaring hindi natin feel na gawin, pero gagawin natin dahil ang tapat at makatarungang action ay hindi nakadepende sa pakiramdam. Maaring may banta sa iyong seguridad, pero buong loob mo pa rin gagawin ang tapat na pangangatwiran at ang kilos na makatarungan dahil nakasalalay dito ang buhay ng ating kapwa. At yung panghuli, ay yung timpi na tinatawag. Pwedeng tawaging malusog na hiya. Hindi dahil sa kasalanan, kundi ito ay yung kakayahang sanayin ang sarili na huminahon at magpigil kahit nakakagigil. So merong konsepto dito ng restraint, yung sobriety, self-control at self-denial. Marunong tayong mahiya kahit may kapangyarihang igiit ang ating karapatan. At may practical implications ito sa mga di makatiis na magkalat ng impormasyon na hindi verified. No? There is also an implication for our community in general. Pwede nating actually pag-isipan at pagbulayan pa na maging kasama ng ating discipleship, no, sa simbahan, yung pag-nurture ng mga critical thinkers na may ganitong values ng paghanap ng totoo, tapat, yung value ng tarong, yung tibay ng loob at ng pagtitimpi.
Gaya ng nabanggit ni Dr. Sabanal, ating responsibilidad bilang mga Kristiyano at bilang mga mamamayan na itaas ang katotohanan. At upang magawa ito, kailangan nating maging mapanuri sa bawat impormasyong ating natatanggap bago ito ipakalat sa iba upang matiyak na tanging katotohanan lamang ang ating ibinabahagi. Para sa FEBC News, ako po si Mari Boyles Aragona. Sinasabing marami ang nabuksang pagkakataon ngayong panahon ng pandemya para makagawa ng kabutihan sa kapwa. Tayo ay tinawag ng Diyos para gumawa ng mabuti sa lahat ng tao. Paano natin magagawa ito? Yan ang laman ng pagbubulay ni FEBC Philippines President Dan Andrew Cura. Pagod na ang marami sa tila walang katapusang laban kontra COVID-19. Nagbabanta na ng mass resignation ng mga frontline health workers at wala nang maisip na paraan ang mga pangkaraniwang manggagawa para makaraos sa araw-araw. Pero hindi tayo maaaring sumuko sa laban na ito. Marami sa atin ay natututo ng mag-alaga ng mga kasama sa bahay na mayroong bahagyang simptomas ng COVID tulad na lang ng lagnat at pananakit ng katawan. Marahil ay dapat na rin nating matutunan kung paano mangalaga ng mga kapwa sa kanilang emosyonal at spiritual na pangangailangan. Maaaring aliwin ang mga nagdadalamhati, palakasin ang loob ng mga nababalisa, o bigyan ng pag-asa ang mga nade-depress. Sabi nga ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, kaya nga sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Galacia, Kabanatang 6, Talatang 10. Paano tayo makagagawa ng kabutihan sa lahat ng tao? Siguro una na, alisin natin ang tingin sa ating sarili. Ito ang unang hakbang. Habang nakatuon ang ating paningin sa sarili nating mga problema, hindi natin maiisip ang pangangailangan ng iba. Kailangan nating talikuran ang mga gumagapo sa ating mga takot at kabiguan at iwaksi ang mga bagay na pumipigil sa atin sa paggawa ng kabutihan tulad na lang ng kasakiman, pagmamataas at kawalan ng malasakit. Ang Diyos ay mabuti, dapat nating yakapin ang kabutihan niya. At dahil kasama natin ang Diyos, mas maliwanag nating makikita ang mga kabutihang maaari nating gawin. Wika nga ni Pedro kay Cornelio sa Aklat ng Mga Gawa. At dahil kasama niya ang Diyos, pumunta siya sa iba't ibang lugar at gumawa ng kabutihan. Pinagaling niya ang lahat ng sinaniban at pinahirapan ng dyablo. Mga Gawa, Kabanatang 10, Talatang 38. Pangalawa ay ibaling ang tingin sa iba. Pagtuunan natin ng pansin ang kapwa. Samahan ang mga tumutulong sa mga kapwa natin. Gamitin natin ang social media para matigil ang pagkalat ng maling impormasyon. Marami ang naghihintay na mabahagingan ng mga salitang magpapalakas ng loob, makatanggap ng kahit na maliit na kabutihan o mabahagingan ng kahit maliit na tulong. Tulad ng una na nating nabasa sa Galacia Kabanatang 6 at 9, habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Tinawag tayo ng Diyos upang ibsan ang paghihirap ng kapwa at maging pagpapala sa iba sa lahat ng pagkakataon. May mas mahalagang prinsipyo dito mula kay Santiago. Kung alam ng isang tao ang mabuti na dapat niyang gawin pero hindi naman ginawa, nagkakasala siya. Santiago, Kabanatang 4, Talatang 17. Mayroon ka bang nalampasan ng mga pagkakataon para makagawa ng kabutihan? Idalangin mong mas imulat ng Panginoon ang iyong paningin sa mga pangangailangan ng iba. Pangatlo, gamitin natin ang tamang pananaw. Tandaan mong hindi ito tungkol sa sarili mong kabutihan, kundi sa Diyos. Halimbawa, kung magtatayo ka ng community pantry para makatulong sa mga nangangailangan, dapat lang nabukal ito sa iyong kalooban at hindi naghahangad ng anumang pabuya o pagpapasikat. Ang sabi ni Apostol Pedro, pinili kayo ng Diyos na maging Kanya
upang ihayag ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Unang Pedro, Kabanatang 2, Talatang 9. Napakalaking pribilehyo nito. Nagbukas ang Panginoong Diyos ng mga pagkakataon para maipakita niya ang kanyang kabutihan sa panahon ng pandemyang ito. Pang-apat, tayo ay magtiyaga. Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo panghihinaan ng loob. Galatia, Kabanatang 6, Talatang 9. Tunay nga na madaling mapagod at magsawa sa paggawa ng kabutihan, lalo na kung ang tinitignan natin ay ang panandaliang pakinabang lamang. Pero ang pangako ng Diyos ay pangmatagalan. Ang pag-ani ng pagpapala ay nakalaan para sa taong nagiging pagpapala sa kapwa. At habang patuloy tayong pinagpapala ng Diyos, pagpapalain na naman natin na ang ating kapwa at magpapatuloy ang kabutihan ng ating Panginoon. Maaari mong simulan ito sa mga malapit sa iyo, mga magulang o mga anak, mga kasama sa komunidad o sa trabaho. Gawan ng kabutihan ang mga naglilingkod sa ospital at mga nakapwesto sa checkpoint, ang mga staff sa testing at vaccination center. Isipin mo na lang kung paano mababago ang mga taong ito kapag natulungan mo sila sa pamamagitan ng kabutihan ng Diyos. Gamit ang iyong mga kamay, ang iyong tinig, pati na rin ang inyong pandinig at pangunawa, kasama na ang ating pag-iyak. Sigurado kong marami ang matutulungan dahil sa kabutihan at pag-ibig ng ating Panginoon na makikita sa iyong mga gawa. Ama naming Diyos, maraming salamat sa lakas na binibigay ng banal na Espiritu sa amin. Salamat sa pagpapaalala na kayo ay mabuti. At dahil kayo ay nagbigay ng pagpapala sa amin, kami rin ay maaaring gumawa ng mabuti upang pagpalain ang iba. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Sumainyong muli ang COVID Watch Weekend para sa linggong ito. Ito po si Heidi Bernardo Sampang sa pangalan ng ating buong pangkat. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at magkita-kita tayong muli sa susunod na weekend. At huwag pong kalilimutan, panatilihing bukas ang ating mga mata para makagawa ng kabutihan sa kapwa. Baunin rin po natin ang laging paalala, basta't laging handa at sama-sama sa kanyang lakas, kaya natin to. Subaybayan ang COVID Watch Weekend, linggo-linggo para sa napapanahong impormasyon at pananaw sa pagharap ng bayan sa krisis ng COVID. Para sa inyong mga komento at tanong, sundan ang mga Facebook page ng FEBC Philippines.